Karamihan po sa atin siguro nag-fasting. Amen? Fasting sa salita ng Diyos. Sino sa inyo ang nagbasa ng Bible ngayong linggo? Sino sa inyo ang nag-pray? Sino sa inyo ang nagsimba? Yung hindi nagsimba ngayon, di makakapag-amen. Wala dito eh. Tayo po ngayon ay, ang pag-uusapan po natin ay a Christian's sense of duty. Sense of duty ng isang Kristiyano. Tumayo po tayong lahat at basahin po natin sa Micah chapter 6 verse 8. Basahin po yung Bible natin. Open po natin yung Bible natin sa Micah chapter 6 verse 8. Okay, tayo po ay magbasa. Ready? Read. He had showed you, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay lumalapit, and we ask you to guide us, teach us, that this message will change our life and transform the way we do things and the way we regard you and the way we should live our life as Christians with sense of duty. This is my prayer in Jesus' name. Amen. You may be seated. Pag sinabi po nating duty, ano po ang pumapasok sa isipan niyo? Baka ang naiisip nyo yung sa Subic, yung duty-free, tax. Ano? The Bible, the word duty comes from the root word due, which means that which is owing. Ibig sabihin, meron kang pagkakautang. Pag sinabi nating due date, ano yan? Bayarin. Di ba? Due date. Yung Meralco nag-email sa akin kahapon, hindi pa pala ako bayad. Hindi ko nasasabihin ko magkano. Binayaran ko kaagad. No? Lumagpas ako sa due date. Pag lumagpas ka sa due date, anong abutin yan? Putol. Diba? Ayan. So yung salitang duty, galing siya sa Old French na due. Ang ibig sabihin nito ay past participle siya nung salitang devoir. Yung devoir, yan, ang ibig sabihin niyan is, sa French is to have to owe to, must. Ibig sabihin, duty is a must. Amen? Pag sinabing it is your duty, you have to do it. Pag ikaw, isa kang nanay, ikaw, isa kang tatay, at meron kayong anak, it is your duty, you have to teach them. Amen? Teach them to say thank you. Teach them to say please. Yung salitang duty, ang ibig sabihin niyan, sa salitang Latin, debere. Ang ibig sabihin niyan, ganun din, debt. No? It is a commitment or expectation to perform some action in general or if certain circumstance arise. A duty may arise from ethical or moral or honor cultures. Example ng honor culture sa Japan. Kapag ikaw nawalan ka ng integridad, no? O kaya naman isa kang general sa Japan and yung mga nasasakupan mo namatay ng lahat.
nawala na ang honor mo. Anything you do na nawala ang honor mo, you have to perform based on their culture. Ang tawag doon? O, yun. Yun na yun. Knife and kill yourself. It is an honorable thing to do. Hindi yun biblical, no? But it is their duty. A sense of duty is also a virtue or personality trait. Sino masasabi nyo, meron akong sense of duty? Kung ikaw ay businesswoman, baka sabihin mo, may sense of duty ako sa aking mga customers. Kung ikaw ay corporation, part ka na isang corporation, sabi mo, may duty kami sa mga shareholders. Dito sa church, no? Kami mga nagtuturo, we have a duty to you, to teach you. Sino bang pagagalitan pagdating sa langit? Sino? Kami na nagtuturo. Pero kapag tinuro na namin at hindi ka nakinig, pananagutan mo na yan. Kung ikaw tatay, ikaw nanay, ikaw anak, alam mo na yung duty mo na i-preach na dito, na ituro na, di mo ginawa. Problema mo yan. Ikaw ang hindi papapasukin sa langit. No? Buti na lang tayo saved na tayo. Sigurado na yung pagpasok sa langit. Pero yung reward, mga kapatid, pagdating sa langit, may mga reward. At pag di mo ginawa yung duty mo, apektado ang mga rewards mo. The problem is, Christians don't have a sense of duty. Nawala na. Minsan, ang tagal mo ng Kristiyano, nawala na ang sense of duty mo. Gusto mo na lang mag-float. Gusto mo na lang makinig. Paglabas, nakalimutan mo na. Or in the case of preachers, after mong ituro, kinalimutan mo na din. I'd like to share with you a concept called dereliction of duty. Alam niyo po ba yung dereliction of duty? Kung ikaw ay nag-CAT, or nag-ROTC, or nag-COQC, yan ay mga military training sa high school saka sa college. At meron yan tinatawag ng mga general order. At isa doon, if you have a post, kinomit sa'yo yung post, ibig sabihin, bantay ka dyan, hindi ka pwedeng umalis dyan. Hanggat hindi ka pinapaalis. At hanggat hindi ka nire-relieve. Hanggat hindi ka pinapalitan, bantay ka dyan. It is your duty. Ang dereliction of duty, ang ibig sabihin niyan, hindi mo ginawa ang duty mo. Dapat nagbantay ka, hindi ka nagbantay. Dapat alert ka, nagmamanman ka, doon sa preso, baka may tumakas. Ang ginawa mo, nag-cellphone ka. Imbis na nag-i-scope ka ng umaakit sa mga fence, nag-cellphone ka, kachat mo yung misis mo, yung anak mo, at kung sino man. Ang tawag dyan, dereliction of duty. In short, ang tawag sa'yo, derelict. Derelict. If you are not committed to your duty, 100% ang tawag sa'yo, derelict. Hello? Amen? Gusto nyo ba matawag kayo ngayong umaga, derelict? Katunog yan ng diabetic. Hindi maganda. Katunog ng addict. Wala, stick. Di ba? Pangit. Hindi maganda pakinggan. No? If you don't want to be a derelict, listen up. Ngayong umaga, pag-aaralan po natin paano tayo gagawa
sa ating duty. Paano tayo magkakaroon ng sense of duty? Paano natin ibabalik yung sense of duty bilang mga Kristiyano? Amen? Andyan pa kayo? Number 1. According dun sa binasa natin, Micah chapter 6 verse 8, it says there, O man, he had showed thee, O man, what is good. Tandaan po natin, sabi po dito, it is a requirement. What doth the Lord require? Sino po ang nag-commission sa atin sa duty na yan? It is the Lord. Amen? Buti kung ang presidente lang ng Pilipinas. Pag yung presidente nga ng Pilipinas, siya ang nag-commission sa'yo, about kung todo, necktie ka, at Amerikana ka, at manghihiram ka pa ng sapatos. Tama? Manghihiram ka pa ng kung ano-ano, para magmukha kang presentable, kasi inutusan ka ng presidente. Sino ba nag-utos sa atin? Sa duty natin, it is God who commissioned us. Number 1, we have a duty to do right. Yun po ang sabi. No? To do justly. Anong ibig sabihin ng to do justly? Ang ibig sabihin po niyan is to do right. Diyan po galing yung salitang justice. To do justly. In this world, we cannot expect perfect justice. Because yung ating justice system is man-made. But, God has given us His Word, the Bible. Yan po ay walang mali. Yan po ay maaasahan. And so, kung titingnan po natin, the call, the urge, the command to do right, paulit-ulit sa Bible. Amen? Hello? In the Old Testament, sabi sa Proverbs chapter 21 verse 3, to do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Kilala niyo po si King Saul? Alam niyo po yung nangyari, yung kwento? May utos sa kanya, there was a command, kill everything and everyone, kill. Pero pinreserve niya yung mga best na mga oxen. And he said, Lord, look, I would like to offer this to you. May mga na-confiscate kami mga Bugatti, Chiron, mamahaling mga kotse. Sayang naman kung sisirain ito. Gamitin mo na, pastor. But that is not the command of God. God said, destroy everything. To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang paggawa ng tama ay mas katanggap-tanggap sa Diyos kesa ang paghihirap mo. According to James chapter 4 verse 17 sa New Testament, sabi po dito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Sasabihin natin, ang kasalanan ay yung hindi mo tinupad yung dapat na ginawa mo. Kasalanan yan. But, folks, ang sabi po ng Bible, pag hindi mo ginawa, yung hindi mo paggawa ng dapat mong gawin, kasalanan din yun. Okay? You know that you have to go to church? You know that you have to give your tithe? That you have to give your missions? That you have made the commitment? Hindi mo ginagawa? Ang tawag sa'yo, derelict. Tinalikuran mo ang duty mo. You know, you have to support your pastor. You know, you have to support the Bible students.
You have to support the church. Hindi mo ginawa, anong tawag sa'yo? Derelict. Ang sabi mo, magpe-pray ka, ipagpe-pray mo ang church. Ang sabi mo, ipagpe-pray mo ang pastor mo. Ang sabi mo, ipagpe-pray mo yung giving mo na tumaas. Na yung mission maibigay mo. Hindi mo ginagawa, ang tawag sa'yo. Ang tawag sa atin, derelict. We are not committed to our duty. And the Bible repeatedly says we have a duty to do what is right. Amen? Ayaw ng Diablo to pag-usapan yung duty. Ang gusto ng Diablo pag-usapan natin, love lang No. Ang gusto ng Diablo pag-usapan lang natin is comfort. Comfort one another. No? Pero pagdating sa paggawa ng duty natin, mahirap yan. Hello? Ba-budget ka. Parang laging kulang. So, hindi mo maibigay. Ang maibibigay mo lang ngayon, 5%. Hindi po tayo tinawag so that maging komportable tayo as Christians. We are not called to be comfortable in life. We are called to be compliant sa salita ng Diyos. The Bible says it is our duty to do right. The Bible says we are ambassadors for Christ. Alam niyo po ba yung ambassador? Ang ambassador, ikaw ang representative ng bansa mo. Ipapadala ka doon. No? So, pag kinausap mo ngayon yung Hapon, Pilipino ka at nasa Japan ka, ikaw ang representative ng buong Pilipinas. You are the face of the Philippines in Japan if you're the ambassador to Japan. Pag-iingatan mo ang reputasyon mo. Bakit? Because it will reflect on your countrymen. Now guess what? Tayo po ay ambassador ng Diyos. We are the ambassadors of Christ. Sinabi mo, Kristiyano ka. Tama? Anong sasabihin ng kapitbahay mo? Kapag alam nilang madaya ka. No? Anong sasabihin ng church member na katabi mo? Alam niya nang dadaya ka. No? As ambassadors, we should make our church look good. Sasabihin mo sa kapitbahay mo, sasabihin mo sa mga bina-Bible study mo, ang ganda ng church namin. Instead, sasabihin mo, sa church namin, ang daming nandun. Chismosa. Hindi po ganun ang pagiging ambassador. Hindi mo po titirahin ang sarili mong bansa. Iingatan mo, paghahalagahan mo. Bansa mo yan, kasama ka dyan Yung church mo, ganun din. Pag may nalaman ka na problema, huwag mo ikakalat. Bakit? Ganun isang pamilya tayo Ipagkakalat mo ba na yung kapatid mo may problema sa pag-iisip? Hindi, di ba? Sinyo lang yon, internal lang yon. Parang sa amin. Ako, may problema ako sa pag-iisip, pero hindi namin pinagkakalat. Amen? Hindi pinagkakalat ng aking pamilya. Na problema ako sa pag-iisip. Tayo sa church, ganun din. Di ba? May nakita ka, no? May nakita kang problema sa church. There's no perfect church. Anong gagawin mo? May nakita ka, totoo, legit yung problema. Legit. No? I-address natin internally. Kausapin natin yung dapat kausapin. May Bible process dyan The pastor, the offending brother, lalapitan. Ayusin natin, kapatid. Pag hindi maayos, magsama ka ng witness. Brad, sinama ko si brother ganito upang pag-usapan yung ganitong problema kasi napapansin ng
bago lumala, pag-usapan na natin. Hindi pa din nakinig, i-present sa church. Pag nagbago siya, good, we have our brother, our sister, back. Pero pag hindi, ang sabi ng Bible, treat him or her as an unbeliever. Bakit po? Iniingatan po natin yung ating reputasyon. Hello? Because we are an ambassador of Christ. Etong iglesia na ito, reflection po ito ng ating Panginoon. We should make our church look good. Amen? Hindi yung sa atin manggagaling ang yung church namin dyan. Problema yan pagka ganyan. Not only that, but we should also make our members look good. Amen? Sabihin natin yan, si Brother Jomar, magaling yan mag-aral. Amen? Sabihin niyo si Pastor, napaka-friendly ng pastor namin. Napaka-galing, napaka-humble. Itataas natin ang ating mga members. No? Ay, ang kapatid namin na yan, napaka-faithful niyan. Oh. Napaka-faithful niyan sa basketball. Ha? Oh. Napaka-faithful niyan napaka-generous niyan. Amen? The problem is, mga kapatid, ang minsan mahirap na i-build up yung mga members. Bakit? Kasi hindi tayo gumagawa hindi tayo sumusunod. Huwag nating pahirapan ang sarili natin na i-build up natin ang church. Amen? Mas madaling sabihin pag talagang sumusunod. Amen? Hindi yung sasabihin natin na para lang pagtakpan. Ayan, napaka-faithful yan, pero once a month lang magsimba. Amen? Ang hirap magsinungaling. Di ba? Pares na kayo ng kapitbahay Oh, bakit si sister ganito? Every Sunday nagsisimba. Ikaw, once a month. So anong idadahilan mo ngayon doon sa kapitbahay niyong unbeliever? Di ba? Wala kang ngayong maidahilan. Huwag natin pahirapan yung church natin. Amen? Let us do our duty because we are ambassadors of Christ. It is our duty as Christians. Bakit maraming mga hindi gumagawa ng kanilang duty? Many are not doing right. Number 1, peer pressure. Diba? The influence of peers, friends, social circles can lead even Christians to drop their standards. Sasabihin ng isang Kristiyano, she might rationalize, sasabihin niya, lahat naman gumagawa niyan Everyone is doing it. No, not everyone is doing it. And certainly, everyone is not the standard. Actually, everyone, majority, is not always right. Totoo yan. Tingnan nyo, majority ng tao, hindi milyonaryo, hindi bilyonaryo. Bakit? Kasi ang milyonaryo, bilyonaryo, minority lang po yan. They have access to information that majority of people do not have. They have discipline in the use of their time. Kaya, konti lang sila. Ang faithful na Kristiyano, konti lang din po yan. Yung sumusunod sa Panginoon. Kaya, pag faithful ka sa Panginoon, what will happen? God will bless you. Because nakikita ng Diyos, you are faithful, you are doing your duty. Christians should live a higher standard. Amen? Christians should excel. Why? Because you are serving the King. You have a higher calling. If your colleagues take bribes,
don't take bribes. If your classmates cheat, don't cheat. Nasubukan ko yan eh. Hindi yung pag-cheat. Yung pagnakaw ng test paper. Nasubukan ko yan. Nakwento ko na yan. No? Ako yung abogado ng tropa. Oh, look out ka. Ako, kukunin ko look out kayo Oh. Pag nahuli, ako nga ngayon yung babraso sa mga teacher kasi kadikit ko yung mga teacher. Pasensya na ma'am kasi yan ang trabaho ko noon. Grade 5, grade 6. Isipin mo grade 6, gumagawa ng ganyan. Anong ibig sabihin yan? Children are capable of doing sinful things. Mas lalo na adults. Amen? Ask yourself, do I need to please man or God? Sino bang ipiplease ko? Ang Diyos o mga tao? When peer pressure comes, tanungin mo, sino bang ipiplease ko? Yung peers ko o yung Panginoon ko na nagbibigay sa akin ng lahat ng bagay? Isa pang dahilan, obstacle, sa paggawa ng tama is the desire for material gain. The pursuit of wealth. Basta, kahit anong mangyari, kailangan yumaman ako. Anong tawag dyan? Kahit anong mangyari, kailangan maging successful ako. All or nothing attitude towards success. Hindi po. As Christians, ang mentality natin, success is given by God. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Yung book of the law, yung pagsunod mo dyan, yan na mag-guarantee ng success mo. But thou shalt meditate therein day and night, and thou shalt make thy way, shinortcut ko na, make thy way prosperous, and thou shalt have. Hindi lang basta success, good success. Ibig sabihin ng good success, success coming from God. Pag sinabing success coming from God, sweet success yan. Ang sarap-sarap ng upo mo sa bahay mong maganda. Pero saan galing ang pinambili mo niyan? Sa nakaw pala. Masarap ba yon? Guess what? Hindi sila nakakatulog sa gabi. Guess what? Kailangan nila mag-hire ng maraming bodyguard. Kailangan nila magpatayo ng malalaking pader. Guess what? Kalahati ng kayamanan nila, ginagamit nila para i-secure yung kanilang ninakaw. I'm not talking about anyone, but I'm talking about reality. The desire for material gain is an obstacle for us to do right. Christian employees, mas gusto natin minsan magtrabaho ng weekend, linggo, sabado. Double pay, triple pay, no? Ipagpapalit mo ba ang iyong Diyos? Ask yourself, is getting wealthy my goal? Ang pagpapayaman ba ang goal mo? Or is it to glorify your Father in heaven? Pangatlo, kung bakit tayo hindi gumagawa ng tama. Pangatlo, katamaran. Nasa Samar yan, katarman. No? Ang mga tao doon, masisipag. Pag hindi sila masipag, hindi sila mangingisda, hindi sila kikita. Laziness. Sometimes, gusto natin mag-shortcut. Tama? Ang problema, hindi mo kabisado yung shortcut, lalo kang naligaw. Umasa ka lang kay Waze. Nangyari sa akin yan No? Nangyari sa akin yan. But believe me, folks, anything that is worth having is worth doing right. Kung ikaw young people, nag-aaral ka pa, elementary ka, high school ka, kolehiyo ka, huwag mo munang sabayan
ng mga komplikasyon. You get my drift? Ha? Pag nagtatrabaho ka na, dadating yung mga yan. No? Pag kumikita ka na ng 30,000 a month, 50,000 a month, nakakabili ka na ng mga bagay mo na hindi mo na kailangan utangin. Dadating yung mga yan. Do not rush things. Because anything that is worth having is worth doing right. Do not take shortcuts. Ako, meron ako ngayong no? Hindi na sa pagmamayabang, meron akong ipon. Inipon ko yon ng simula 2017. 2017, pinapakaltas ko yon sa sweldo ko. Every 15, quincenas at 30. Kinakaltas yun sa akin. Ilan taon na? Simula 2017. Ha? 7 years. 7 years ng pagtitiis. No? 7 years ng pagtitiis. Pero after 7 years, nakita ko na, ang laki na nung naipon ko. Kayo ba, meron kayong pinagtitiisan? Hello? Nagtitiis ba kayo? O ginagastos nyo lahat? You have to be patient. Anything that is worth something, you have to work for it. Work hard for it. Libre na po ang edukasyon ngayon. Nasa YouTube na. Pero yung pagsunod sa edukasyon na yan, yun ang it takes discipline. Kapag ikaw, inassign ka mag-preach, preachers, no? Inassign ka magturo. May schedule na tayo for the whole March. Wala nang excuse na yung preaching mo, delata. Okay? Wala na. Andyan na nakalatag na mag-aral ka in advance. Bakit? It is your duty. Pagdating sa langit, pag ikaw preacher ka, pagdating sa langit, ang preaching mo panay delata, pagdating sa langit, pagpasok mo sa kondo mo, guess what? Ang daming spam. Bakit? Kasi, kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo. Bakit po panay, buti kung spam, pagbukas mo panay ligo. Huwag kang tamad. Amen? Magtiis ka. Ginawa tayo ng Diyos na resilient. Alam niyo yung resilient? Pag nahihirapan tayo, gumagawa tayo ng paraan. Mas lalo kang nahihirapan, nag-a-adjust ka. Ang problema sa mga bata ngayon, ayaw nilang mahirapan. Ayaw nilang mainitan. Ayaw nilang pawisan. Guess what? Walang mangyayari sa'yo. Hindi ka natutong maghirap. Kilala niyo ba si Manny Pangilinan? May-ari ng Smart PLDT. Mahirap sila noon. Si Manny Villar. Mahirap sila noon. Sino pa nga yung pinakinggan ko? Si Enrile. My favorite. No? He did not own a pair of slippers or shoes before he was 21 years old. Isipin mo, sabi niya sa interview niya sa YouTube, wala siyang sapatos, wala siyang pag-aari hanggat 21 siya na sapatos sa tsinelas. Huwag po tayong maging tamad. Kasi po, meron po tayong duty. Ako, may duty din ako, matapos on time. Amen? 35 minutes na. Nasa point number 1 pa lang tayo.
Nag-e-enjoy ako eh. No? In many societies, there is a prevalent belief called moral relativism. Anong ibig sabihin nun? No? Moral relativism, it means depende, no? Madaming depende, no? Yung totoo dito ay maaring hindi totoo doon. Ibig sabihin sa culture na to, pwedeng yung mga babae ganitong no? Ganitong manamit. Dito sa culture na to hindi. Pero guess what? The Christian culture transcends the culture of the world. Kaya pag naging Kristiyano ka, you have to conform to the biblical standard. Kaya nga yung mga missionaries, nagiging missionaries eh. They go to the tribe. Dati yung tribe na yon nag-aalay ng mga bata. They burn the children. They offer it to the gods. Animistic tradition. And then, naging Kristiyano sila. Nagdamit sila ng maayos. And they worship the true God. Amen? Hindi porket natural, tama. Sometimes nature, kailangan itama natin. We have to follow the Word of God. Now, there are two examples of people in the Bible who faced difficult decisions to do what is right. Kilala nyo to, si Daniel. Amen? Si Daniel, na hindi yung anak na ni Brother Edgar, no? Pero okay din naman si Daniel. In the Old Testament, in the book of Daniel, Daniel faced a dilemma. Sabi ng king, kainin nyo yan, hinain ko yan sa inyo para maging malakas kayo. Sabi ni Daniel, no. Subukan nyo kami. Hindi namin kakainin yan. Ito lang kakainin namin. Because we are Jews. Kinain nila. Yung dapat nilang kainin. Sumunod si Daniel sa Diyos. And guess what? We know the story. God blessed Daniel and his friends. They were wiser and better than the people who ate the king's meat. Isa pa, si Esther. No? Esther, a Jewish orphan who became queen of Persia, she had the decision to make whether to risk her life by approaching the king. Bawal kasi pumunta sa king. No? Bawal pumunta sa harap ng hari kung wala kang appointment. Pero siya, pumunta siya doon at kinausap niya yung king. And sabi niya, if I perish, I perish. Her bravery led to the salvation of her people. Amen? Sa panahon natin ngayon, sino yung matapang? No? Na may concern sa Pilipinas. Sino yung may concern sa church? Sino yung may concern sa ministry? Is it you? It is your duty. Number 2. We have a duty to love mercy. We have a duty to love mercy. Okay. Magaling ka. Lahat ng nasa Bible, ginagawa mo. Theologian ka na. Nag-Bible school ka na. Nag-pastor ka na. Nag-missionary ka na. Amen? Sumusunod ka na, you are doing your duty to do justly. Pero wala kang love, wala kang mercy. Mercy embodies profound depths of compassion and forgiveness. Ano yung compassion? Mercy is rooted in a deep sense of empathy and understanding towards those who have caused harm or are in need. Paano mo malaman, paano mo masishare, o paano mo masisense na yung isang tao may kailangan? Kapag ikaw, galing ka rin doon. Amen? Naramdaman mo yung pinanggalingan nila.
Naramdaman mo yung pangangailangan nila. Bakit? Ganyan ako dati. Amen? Kaya pag nakakita kayo ngayon, ganyan ako dati. You have mercy. Matthew chapter 18, verse 21 to 35 is the parable of the unmerciful servant. Ewan ko bakit yun ang title ng parable na ito eh. Ang finokus yung unmerciful servant, hindi yung merciful king. Pwede rin, the parable of the merciful king. Di ba? Pero may question si Peter, sabi niya, Jesus, no? How many times shall I forgive my brother? Ilang beses ba? Brother JC, how many times will you forgive your brother? No? My wife, how many times will you forgive your husband? Sister Hannah, how many times will you forgive your BF? How many times? It's a common question. And Jesus said, let me explain. A man owed the king 10,000 talents. He could not pay, so he begged for mercy. And the king canceled the debt. The man then met a fellow servant who owed him 100 denarii. The man demanded payment now na. Walang may bayad, pinakulong niya. Guess what? The king heard about it. And what did he do? Pinatawag niya. Pinatawad kita, kinancel ko ang utang mo. Dapat man lang, nagkaroon ka ng the same compassion dun sa nagkautang sa'yo. The king handed him over to the jailers to be tortured. Jesus concluded, this is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Alam niyo po kung magkano yung utang dun sa king? 160,000 US dollars compared to today's values. Magkano po yun? Almost 10 million, no? 160 divided by 20 million. 5, 6, 7, 8 million pesos. Yun po yung utang. Hindi mabayaran. That is why it is our duty to love mercy. Magaling ka, theologian ka. Alam mo ang Bible, pero hindi ka mapagpatawad, wala din. You have to love mercy. You have to forgive. Forgiveness. Mercy involves the willingness to forgive, even in the face of wrongdoing or harm. It acknowledges that holding on to resentment or seeking revenge only perpetuates a cycle of suffering. Kaya may ganun no? Cycle yan Gagante, hanggang yung pamilya, generations na magkaaway. Forgiveness requires letting go of anger and resentment, offering a chance for reconciliation. It doesn't mean forgetting or condoning the actions, but rather choosing to release the negative emotions associated with them. Kahapon, nag-bike ako. Amen? Hindi niyo ako sinamahan. Nag-bike ako dito, makita ko ng sumulong. And my favorite part is yung pababa dito sa Tikling. Amen? Pababa sarap, bilis. Hindi ako nagpe-pedal, bilis. Nahulog yung cellphone ko.
Pangalawang beses na yan. Yung una, hindi ko na nahanap. Kahapon, na nangyari, pagkahulog ng cellphone ko, after mga 1 minute or 2 minutes, nakalayo na ako, pababa, yan layo eh. Na-sense ko, wala nang tunog yung headset ko. Hindi mo maagad ma-sense yun eh. At wala na yung kasi nakaganon sa bike eh. Wala na! Akala ko nahulog. Yung uminom kasi ako ng buko sa Cloud9. Eh hindi naman ako makalat. So yung pinag-inuman ko, nilagay ko sa bike. No? Sinaksak ko doon sa holder ko. Akala ko yun yung nahulog. So kung nahulog yun, tumunog. Akala ko yun yung nahulog. So hindi ko pinansin. Kasi ang bilis ko eh. Ayun na, napansin ko na. Pansin ko, dala kong cellphone, parehas naka-data. Tinrack ko agad. Ayun, doon ko nahulog. So mula sa baba, nasa baba na ako sa may tikling. Akyat ako ulit. Isipin mo, yun yung pinaka talagang kahit pataas, sige. Pagdating ko doon sa bandang taas, tiningnan ko ulit, nasa Robinsons Caintana. Yung cellphone ko lumipad. Baba na naman ako. Umuwi muna ako. Pero lagi kong refresh. Umuwi muna ako, inuwi ko yung bike. Tapos kinuha ko yung Ducati ko na motor. Sinundan ko ngayon. No? Dediho lang. Kinuha ko yung sakyan. Sinundan ko. Nakita ko nandun sa Pasig Police Station. Sa Kanyogan. Headquarters. Sinole. Makukuha ko to. Pagdating doon, nanap ko si General. General, joke lang. Punta ako. May nag-surrender po ba ng cellphone dito? Ay, wala. Ay. Ni-refresh ko. Refresh. Ito po, andito siya, oh. Binigay sa akin yung pang-emergency, no? Emergency responder number ng mga police. Hindi ko tinawagan, pero labas ako. May 2 MMDA. Kinuha ko yung kanilang tinulungan nila ako. No? Ang dami namin ginawa. Hindi din namin na Ngayon, nakita namin, biglang may motor na gumanon. Sabi ko, baka yun. Sabi ko, parang hindi eh. In short, hindi ako natulungan ng 2 binigyan ko na lang ng pang merienda nila. Pag-refresh ko, sa Antipolo na. Bumalik. Eto ako. Sige, habol, Antipolo. Mamaya nakita ko, ang tagal na, no? Siguro kumakain to. Refresh ako ng refresh, hindi gumagalaw. Sinet ko yung ko. Sabi ko, reward. Mamaya may nag-text. Yung reward ko, huwag kakalimutan. Bakit ko naikwento yun? Ha? Nagkita kami. And guess what? Yung lumiko dun sa kanto, siya nga yun. Kasi naka-jacket. Ngayon, umuwi muna siya, kinuha niya yung mga anak niya. At nung nagkita kami, dala niya yung mga anak niya para hindi ako magalit. Kasi bakit? Pinahirapan ako eh. Pinaikot niya ako ng buong Pilipinas bago ko nakuha yung cellphone ko. Gusto lang pala ng reward. No? Alam mo sabi ko sa kanya? Parang wala nangyari. Salamat May mga mababait pa palang tao. Siyempre, kaharap niyo yung mga bata, di ba? Ang bait ng daddy niyo. Ito, pangbaon niyo. Sa bata ko binigay. Sabi ko, Brad, picture tayo para ipopost ko para mapasalamatan kita. May picture. Alam mo, nag-text pa. Ito po yung Facebook ko, itag niyo Gusto pa, itag ko siya. Mga kapatid, mercy. Kristiyano tayo eh. No? Nakita ko may mga anak. Hindi ko alam kung totoong anak niya yun eh. Baka nanghiram lang. No? Pero hindi ko rin alam ang buong storya. Nag-assume lang ako. Baka naman
inilagay niya yan sa sa ilalim, at sabi ko nga, doon sa MMDA, baka rider to, tapos madaming inikutan, kasi talagang ang dami niyang inikutan. Ayun, no? So yung cellphone ko ngayon, mga kapatid, eto na. Buo pa din, no? Diba? Tibay. Pero may basag. May basag siya. Binebenta ko po. Hindi, biro lang. Biro lang. So yan po, mga kapatid, no? We have to love mercy. Kasama po dyan, akibat niyan, forgiveness. Malamang may tao nakalamang sa'yo eh. Sigurado yan. Habang tumatagal ka sa mundong ito, may mga lalamang sa'yo. Huwag lang sana yung ikaw yung nanglalamang. Kasi Kristiyano ka. Okay na yung ikaw ang nalamangan, huwag lang yung ikaw ang nanlalamang. Pero, kung alam mo naman lalamangan ka, huwag ka naman magpapalamang. Okay? Be wise as serpents and harmless as doves. As Christians, it is our duty not only to do right, it is also our duty to love mercy. Stone cold doctrinal Hindi, no? Balansehin mo. Maging merciful ka din. Kaya sa social media, yung mga pastor nagko-comment, nag-aaway-away, nagbabangayan sa doktrina. Bakit? They lack love for mercy. They lack understanding. Kasi kung ikaw, you love mercy, okay lang yan. Siguro hindi niya napag-aralan masyado yung Biblia. Patawarin natin. Ganun lang. Ba? Number 3, and last, it is our duty to walk humbly with our God. Humility is a virtue characterized by a modest and unassuming attitude, a willingness to acknowledge one's limitations, mistakes, imperfections without diminishing one's self-worth. Alam niyo yung importance ng humility? You can do right. You can love mercy. But you can also brag about it. Alam niyo, ako, magaling ako sa Bible. At saka, I love mercy. No? Mapagpatawad akong tao. Lahat ng mga nangutang sa akin, kinancel ko lahat ng utang nila. No? Pero, hindi ka humble. Pinagmalaki mo lahat. Wala ka ding reward pagdating sa langit. Humility holds significant importance in various aspects of life, including personal growth, relationships. Kapag ikaw ma-pride, ayaw mong humingi ng tulong, hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-grow. Because part of growth is acknowledging that you are limited. You need other people's help. Hindi mo kaya yan mag-isa. Mas maganda yan. Sabi nga nila, if you want to go fast, go alone. But if you want to go further, do it as a team. Sometimes we can be spiritually and denominationally arrogant. No? Kami lang ang tama, Baptist lang ang tama. Okay lang, no, kung tama. Pero buti sana kung lagi tayong tama. Minsan, ang Baptist nasasambit, ang tawag doon, na sasangkot din sa kalokohan. No? Hindi lang members, pati mga pastor, nasasangkot sa kalokohan. Kaya wag tayo masyadong, magpakatawag doon, maging mayabang. Yung mga kibuloy na yan, kung makapintas tayo doon, parang tayo, walang kapintasan. Amen? Okay lang, at least hindi rapist yung pastor namin, di ba? Yeah. Sometimes, itong mga bagay na to, eye-opener lang yan. Humility can be also cultivated in daily life. Paano? 2 things lang. 10 to gawin ko na lang 2. Practice gratitude.
Masalamat tayo. Amen? Gusto mo maging humble ka? Learn to thank Him. Learn to thank God first and learn to thank the person. Kahit gaano man kaliit yung nagawa niya. Acknowledge. Pangalawa, serve others. Serve others. Engage in acts of service and kindness without seeking recognition or praise. Brad, magbibigay ako ng pero pakibanggit mo na lang na ako yung nagbigay, Diba? Pag tayo nagbigay, pasimple lang. No? Hindi na natin kailangan i-broadcast. Practice gratitude and serve others. Let us remember that we have a duty to do right. We have a duty to love mercy, and it is our duty to walk humbly with our God. We can do right and be proud of doing right. We can love mercy, but we will be bragging all the time, or we can be humble. And the Bible says that God lifts up the humble. Prayer ko po is that we will do our duty to do right and to love mercy and exemplify humility. Salamat po. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayo. Our dear God, kami po ay nagpapasalamat sa aming mensaheng na narinig mula sa iyo. Dalangin po namin ang the power na nagmumula sa iyo for us to do these things. We will not discount na ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan and your Holy Spirit. We pray that we will be conscious of the presence of the Holy Spirit in our life to enable us to do these things. Sa Micah chapter 6 verse 8. To do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. Mga kapatid, if this is your prayer, maybe that you have been a victim of some of the hindrances that has affected you, not doing the right thing. It's in the past. Ask God to forgive you. Tinamad ka? Or inuna mo yung pansarili mong gain? God is faithful. He sees you. He sees Christ in you. And He will forgive. Kung ikaw naman, you have not been loving mercy, masyado ka nagkakaroon ka ng hinanakit and bitterness, and you hold grudges towards others, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Because ang gusto ng Diyos, malinis yung ating puso. Malinis yung ating relationship sa iba. Eh, siya naman ang may kasalanan. Pero, ikaw ang affected. Yung puso mo ang affected. So we pray, lumapit ka sa Diyos and ask God to clear it up. Ask God to forgive you. Ask God to forgive the person. And lastly, maybe we have been arrogant. Masyado tayong naging mapagmataas sa ating isipan, sa ating buhay, sa ating lifestyle. We pray, Lord, na isuko namin ang bagay na ito. And we will come to you in humility and acknowledge na lahat ng ito ay galing sa iyo. Help us to serve others. Help us to be grateful in small things and big things alike. Dahil ito, Panginoon, ay pinag-utos mo. Because it is our duty
to do right, and to love mercy, and to walk worthy, and to walk humbly before you. This morning, Lord, we thank you for this message, and we pray for our pastor. You will strengthen him, make him a blessing, bless his family. We pray for this church that you will continue to purge it, purify it as your church, and strengthen it through strengthening of your members. And we pray that you will bless also the people that are teaching and preaching your word, that they will be faithful and continue to obey. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen, mga kapatid. God bless